Isang maganda at mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-farmers. And for today's video ay mag-update po ulit tayo dito sa ating ginagawa or ginagawang pagpapaluwag para sa pagtatayuan ng ating maliit na bahay kubo. So as of now, ito po yung kasalukuyang itsura niya. Kahit papano ay natapos na po natin yung ginawa nating cut dun sa taas and naisagad na po natin siya sa pinakababa. Although hindi pa naman siya ganon kaluwag dahil hindi pa natin nakukuha yung saktong measurement niya. Pero malaking progreso na po yon mga ka-farmers dahil kitang-kita nyo naman napakaluwag na. So nung una hindi ko ma-imagine mga ka-farmers kung magagawa ko ba dahil ako lang naman mag-isang trumatrabaho dito. Pero dahil sa inuunti-unti natin at nandun talaga yung kagustuhan natin na makagawa ng bahay kubo, ay ito na po yung kanyang naging resulta mga farmers. So kung titignan lang natin mga ka-farmers yung ating plano, hindi po natin gagawan ng action, wala po talagang mangyayari mga ka-farmers. Hindi bali ng pakonti-konti lang yung nagagawa natin, at least mayroon po tayong nagiging accomplishment at napakalaking bagay na yon mga farmers sa kagaya ko na isa lang na nag-i-improve dito sa aking dream farm. So tingnan nyo dito mga farmers, unti-unti na pong gumaganda yung ating dream farm. Napakaluwag na no, and napakalaking tulong ng tent na yan sa ating pagtatrabaho dahil kahit na kalagitnaan po ng araw ay nakakapagtrabaho po tayo dito mga ka-farmers dahil nakakatulong po itong tent para tayo po ay makuberan sa direct na tama ng araw. So kung makikita nyo dyan, sobrang init na, alas 11 pa lang ng tanghali. But dahil po sa tulong ng tent na to ay nakakapagtrabaho pa rin tayo kahit papaano mga farmers. And ano, napakarami na po na lupa ang naibagsak natin dyan. At marami na ring pawis ng ating pinuhunan para mapaluwag itong area na to mga farmers. And sinubukan na rin po natin kaninang maglabas ng kahoy para isukat. Medyo ayos naman na mga farmers. Baka next week ay mag-umpisa na po tayong magtayo ng mga poste para sa ating kubo dito sa farm. And yung mga tanim natin mga farmers, tinira po ng ating Muscovy ducks nung nakaraan itong kanyang puno. So dalawa lang naman. Siguro palitan na lang natin to mga farmers dahil marami naman tayong cuttings. Baka hindi na rin to makarecover. And meron pa tayo ditong ubas no. Buti na lang nilagyan natin siya ng ganito, pinakabakod niya yung pen. At least na-secure natin siya. And hindi naman siya kinakain no ng kambing. Pero hindi lang po natin alam sa ating mga alagang Muscovy ducks. But by the way, kinulong po ulit natin yung ating mga Muscovy ducks dahil nga nakakapirwisyo sila. And kahapon ay binawasan po natin ulit ng dalawa. At ang balak ko po ngayon dito ay mag-iwan na lang po ng 3. So i-dispose po muna natin yung iba habang tayo po ay nag-i-improve, at yung maiiwan po na 2 inahin at saka 1 lalaki ay yun po yung pag-umpisahan natin. Dahil baka mahirapan po tayo mga ka-farmers no na maghanap ulit ng ating gagamiting pagsisimulan kung i-dispose natin lahat. At ayun, napaka gaan po sa pakiramdam na nakikita po natin na kahit papano mga ka-farmers ay unti-unti na pong nag-i-improve itong ating dream farm. So makalat man po siya sa ngayon dahil hindi pa nga naiayos yung mga gamit natin. But little by little lang mga ka-farmers,
maayos din po natin. Ang importante sa ngayon ay napakaganda po ng bungad ng taong 2026 dahil consistent naman po yung ginagawa natin dito sa farm. At marami na rin po tayong nakokolek na itlog. Bali ang pinakamataas na po sa atin ay 11. So kanina kinolek ko na po yung siyam dito. Kasi nung nakaraan may nabasag dito sa baba. So hindi po natin alam yung dahilan. Kaya mas minabuti na po natin mga ka-farmers na kinolek na agad. Ayan, maganda na po ng itsura ng ating mga paitloging manok mga ka-farmers. At tayo po ay natutuwa dahil paunti-unti na po silang nagpo-produce. And mga ilang linggo pa siguro magiging peak na nila sa pangingitlog at marami na po tayong mapupulot na itlog para naman may pambili po tayo ng kanilang patuka. At may hiniwalay tayo dito mga farmers, dalawa. So ayan, may sintomas ng sipon. Bali yung isa, malaki po yung mukha niya nung nakaraan. At dahil sila po yung ginagamot natin, gumagaling na. So mga ilang araw na lang yan, pwede na nating ilipat. And ito, bago lang, mukhang matamlay, ginamot na rin natin. And hopefully maka-recover agad, no? And ang kagandahan naman, no, sa mga nakukuha nating or nakuha nating mga manok ay kumpleto po yung bakuna nila. Kaya napansin ko mga farmers, kahit dun sa kabilang farm, dahil pumupunta rin po tayo dun minsan, chinecheck yung mga alaga dun. May nagkakasakit man po doon, karaniwan po ngayon is sipon. Madali lang pong nagagamot namin mga farmers. Bali tayo rin po kasi yung nagtitingin sa mga alaga doon sa kabilang farm. Doon sa pinasukan po natin noon mga farmers. So, syempre may konting pa rin tayo doon. Sinusweldo. Yun din ang tinutulong natin na pang dito sa farm natin. Pero hindi na siya gaya nung unang mga farmers na full time tayo doon. Medyo malaki-laki yung kita natin doon. At ang problema nga lang ay napabayaan po natin yung ating sariling farm. At buti na lang nakapag-decide tayo na tumigil muna sa pagtatrabaho at mag-focus dito sa ating sariling farm. So ayan mga farmers, napakaluwag na. So pag titingnan mo lang talaga mga farmers yung gagawin mo, hindi mo siya gagalawin, puro plano lang, wala talagang mangyayari mga farmers. Kaya mas mabuti ng yung simulan na natin at kahit pa konti-konti mga farmers, at least may nararating tayo, hindi lang puro plano. Yan na yun. Siguro mamayang hapon ay tatanggalin po natin yung mga sanga doon na bumagsak nung bagyo para makapag-adjust pa tayo doon na magtanggal mga farmers ng lupa. So medyo matigas dito sa part dito sa baba. Sa taas wala naman problema. Ang problema natin dito mga farmers is dito sa portion na mabato. So gaya nito, yung nililigpit pa natin, nahirapan ako dahil medyo mabato. But sabi ko nga, pakonti-konti lang, may matatapos tayo mga farmers. So kung kayo po yung nagbabalak din mga farmers, mag-umpisa na po kayo. Huwag nyo na pong hintayin na tumanda pa po kayo. So mag-ipon kayo na mag-ipon para pagtanda, saka nyo gagawin yung gusto nyo pagpa-farming. Baka hindi nyo na po ma-enjoy mga farmers.